Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng entablado, kung saan ang mga maskara ng ngiti ay nagtatago ng tunay na sumpa? Sa bawat pagsikat ng araw, may dilim na nag-aabang sa likod ng mga kortina ng tagumpay at inspirasyon. Sa kwentong ito, susundan natin ang yapak ni Rodel, isang graphic designer na haharap sa misteryo ng isang nawawalang propesor at isang dula na may kakayahang magbago ng kanilang tadhana. Abangan ang mga sikretong nakatago sa Ang Sumpa ng Dilaw na Roba at alamin kung paano nagbago ang kanilang buhay sa isang iglap ng madilim na mahika sa entablado. Sa gitna ng gulo at ingay ng isang advertising agency sa Makati, nakita natin si Rodel, isang baguhang graphic designer na tila invisible sa kanyang mga katrabaho. Parang hangin lang siyang dumadaan, walang pumapansin, walang kumakausap. Isang araw parang may bumbilyang nagliwanag sa isip ni Rodel. Ayaw na niya sa toxic na environment ng opisina. Nagpasya siyang mag-apply sa isang universidad bilang graphic designer sa kagawaran ng sining. At doon sa kanyang bagong tahanan, sinalubong siya ng mga ngiti at yakap ng mga guro at empleyado. Para siyang bida sa pelikula na may slow motion effect habang pumapasok sa eksena. Sa bagong mundo ni Rodel, nakilala niya si Professor Liza, ang bida sa likod ng mga sikat na dula, ngunit ngayon ay parang nawalan ng sigla at direksyon sa buhay. Si Professor Liza, na dati-rati puno ng ideya at inspirasyon, ngayon ay tila nasa bingit ng isang bangin ng kawalan. Sa unang linggo ni Rodel, ramdam niya ang init ng pagtanggap ng kanyang mga bagong kasamahan. Sa wakas, naramdaman niyang may halaga siya na may bago siyang pamilya sa mundong ito ng sining. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa buhay ni Rodel sa kanyang bagong tahanan? Sa isang tanghalian, puno ng kwentuhan at tawanan, nasaksihan ni Rodel ang isang seryosong usapan. Si Kevin, isang estudyante, halos lumuha na sa sama ng loob dahil sa panggagaya ni Lucas sa kanyang obra. Pero imbes na magalit, si Professor Liza kalmado at may dignidad. Nagbigay ng payo na parang tubig na pumapawi sa apoy ng galit ni Kevin. Kevin, anak, sa mundo ng sining maraming manggagamit at mapagpanggap. Pero tandaan mo, ang totoong talento ay hindi kailanman maitatago. Ang karma kusayang dumadating, mahinahong sabi ni Professor Liza. Hindi nagtagal, parang telenovela ang buhay ni Kevin. Mula sa pagiging underdog, unti-unti siyang sumikat sa mundo ng pagsulat. Samantala, si Lucas, na parang bula, unti-unting naglaho. Dala ang bigat ng kahihiyan. Ano kaya ang ibubunga ng mga payo ni Professor Liza sa buhay ni Rodel? Isang ordinaryong araw sa universidad ang biglang nabalot ng misteryo ng si Professor Liza, ang respetadong direktor at guro, ay hindi na nagpakita matapos ang semester. Si Rodel, bagamat baguhan sa kagawaran ng sining, ay hindi maikakaila ang pag-aalala na kanyang nadama. Ang kanyang pagkawala ay tila isang malaking palaisipan na bumagabag sa lahat, lalo na sa mga guro at estudyanteng malapit sa kanya. Usap-usapan sa buong universidad, marami ang nagtatanong, nasaan nga ba si Prof. Liza? Lumipas ang mga araw na walang balita hanggang sa isang umaga, parang isang eksena sa pelikula, bumalik si Professor Liza na may dala-dalang bagong dula, Ang Sumpa ng Dilaw na Roba. Ipinagmalaki niya ito, sabik na maipakita sa kanilang teatro. Ngunit nang ipabasa niya kay Rodel ang script, naguluhan siya. Hindi niya mawari ang kahulugan ng mga salita at eksena. Pagamat nag-aalala si Rodel sa posibleng reaksyon ng madla, si Professor Liza ay puno ng kumpiyansa na ito'y magiging isang malaking tagumpay. Ano nga kaya ang hiwaga na dala ng dulang ito? Habang papalapit ang gabi ng premiere, si Rodel ay dumalo sa mga ensayo. Kahanga-hanga ang galing ng mga aktor, ngunit kahit anong pilit niya,
hindi niya makuha ang diwa ng dula. Sa gabi ng pagbubukas, kasama niya si Professor Liza sa isang sulok ng auditorium. Hindi maipinta ang mukha ni Prof. Liza, halatang balisa at may kakaibang kinikilos. Sa kalagitnaan ng pagtatanghal, isang hindi inaasahang karakter ang lumabas sa entablado. Suot ang dilaw na roba na tila ba sumibol mula sa mga pahina ng dula. Hindi ito kasama sa script at ang biglaang paglitaw nito ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga manonood. Ano ang kahulugan ng karakter na ito at bakit ito lumabas sa pinakakritikal na sandali ng dula? Ang mga sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng ating kwento, kung saan ang lihim ay unti-unting mabubunyag. Sa gitna ng kaguluhan at sigaw ng mga manonood, hindi na nakatiis si Professor Liza at bumulong kay Rodel. Hindi ko orihinal na gawa ang dulang ito, pag-amin niya. Isinalin ko lang ito mula sa isang lumang manuskrito sa Latin na natagpuan ko sa aking paglalakbay. Kitang-kita ni Rodel ang takot sa mga mata ni Professor Liza, isang takot na hindi niya pa nakita kailanman. Nang maisip ni Professor Liza ang posibleng panganib na dala ng dula, nagmadali silang pumunta sa pintuan ng auditorium para itigil ang palabas. Subalit, parang may malakas na hangin na humaharang sa kanilang daan, hindi nila magawang mabuksan ang mga pintuan. May mali, bulong ni Professor Liza habang pilit niyang tinutulak ang pintuan ngunit walang nangyari. Sa kanilang pagtatangka, naramdaman nila ang isang hindi nakikitang puwersa na tila pumipigil sa kanilang pagkilos. Ano to? Hindi tayo makalabas, sigaw ni Rodel habang pilit niyang tinutulak ang pintuan kasama ang iba pang mga guro at estudyante. Ang kanilang takot at pag-aalala ay lalong tumindi habang ang ingay mula sa loob ng auditorium ay lalong lumalakas. Ano kaya ang mangyayari kapag hindi nila napigilan ng dula? Ano ang itinatago ng dilaw na roba at ng misteryosong karakter na yon? Habang tumitindi ang hiyaw at iyak ng mga aktor sa entablado, nagsimula silang magpakita ng marahas na pag-uugali at pagmumutilasyon. Parang mga manikang walang sariling kalooban, kontrolado ng karakter sa dilaw na roba. Ang mga manonood, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ay nagtakbuhan palabas ngunit may ilang hindi makagalaw sa takot. Sa desperasyon na gawa ni Professor Liza na ibagsak ang kurtina ng entablado. Sa pagbagsak nito, nabalot ang buong auditorium sa katahimikan. Parang biglang huminto ang oras at ang lahat ng ingay ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nang muling tumingin si Rodel sa entablado, wala na roon kundi abo at mga itinapong kasuotan. Ang dilaw na roba at ang misteryosong karakter ay bigla na lang nawala na parang hindi kailanman naging bahagi ng kanilang mundo. Nagtatanong ang lahat, nasaan na ang mga aktor? Ano ang nangyari sa dula? Ngunit walang makasagot. Ang tanging naiwan ay ang sumpa ng dilaw na roba, isang sumpang hindi malilimutan ng sinuman na naging bahagi ng gabing iyon. At habang ang lahat ay naghahanap ng kasagutan, isang tanong ang nanatili sa isip ni Rodel. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng sumpa sa entablado? Sa huli, natutunan nila na may mga bagay na hindi dapat galawin, lalo na kung ito'y may dalang sumpa. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat sa inyong pagtulog, baka ang sumpa ng dilaw na roba ay sumunod sa inyong mga panaginip. Hanggang sa muli mga ka-horror.